Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda ay amor. Ang iniisip ko lang ngayon si Fedra at ang anak nila ni Fernando Jose. Walang kasalanan o kinalaman ng batang yun sa lahat ng mga nangyayari dito. Kalimutan mo nang napag-usapan at plano natin. Hindi ko iiwanan si Fedra. Hindi ko siya iiwan kasi hindi ko kaya. Napakaduwag mong sinungaling ka! Ang payo ko lang, kumapit ka lang sa kanya at huwag kang susuko. Sigurado akong mababalik mo ang pagmamahal niya. Magmamakaawa ako hanggang sa makita mo nagsisisi talaga ako. Di ba ang pinakamahalaga para sa'yo ay magkaanak? Gusto ko sabihin mo sa akin na hindi mo na ako kayang mahalin. Kapag ginawa mo yun, pangako ko hindi na kita guguluhin. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Oo, sigurado ako. Walang ibang may motibo para ipapatay si Berta kundi si Valeria Altamirano. Baka naman hinala mo lang yan. Hindi mo ba naiintindihan? Maraming nalalaman si Berta tungkol sa buhay niya, kaya siya pinapatay ni Valeria. Meron ka bang ebidensya? Kasi kung wala, hindi kami pwedeng kumilos. Meron ka bang ebidensya? Nagpapasalamat talaga ako sa pagpunta niyo. Hindi ko tatanggihan ang tumutulong sa mga nangangailangan. Mahalagang nakakatulong tayo palagi sa mga taong hindi pinalad, hindi ba? Tama kayo. Tara na. Maraming salamat. Walang anuman. Papasok na kami. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko. Hindi ako susuko kahit anong mangyari hanggat hindi nagbabayad si Valeria sa lahat ng ginawa niya. Kailangan mong ingatan yung sarili mo, Florentino. Kung nagawa ni Valeria na ipapatay si Berta, kayang-kaya niya rin yung gawin sa'yo. Hindi ako natatakot sa kanya. At sana lang hindi sangkot dito si Beto. Anak pa siya ni Javier. Pero kung may kasalanan siya, kailangan niya ring harapin ang hustisya. Ay, Senyora Rosalinda, akala ko pa naman hindi kayo pupunta. Ay, salamat naman at dinala mo rito si Erica. Kahit papano nayakap ko ulit ang mahal kong anak. Ang ganda talaga ng anak mo, no? Ang liit niya, para siyang manika. Ay, ang ganda Mama niya, di ba? Ay, hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong kaya kong ibigay para hindi siya mawalay sa tabi ko. Alcira! Diba, anak kong maganda? Akin na yan si Erica! Wag. Di naman siguro magagalit si Senyora Fedra kung iiwan mo siya saglit. Saglit lang naman pakiusap. Ay nako, hindi niyo po kilala si Senyorita Fedra. Pakiusap, Alcira. Saglit na lang talaga nakikiusap ako sa'yo. Ha? Ano yun, anak? Ang ganda-ganda ng anak ko. Ay, nako anak. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon natin, mas kailangan ng mama mo. Sigurado ako na siya yung makapagbibigay sa iyo ng magandang payo. Grabe rin naman yung suporta mo sa akin, Papa. Lucy, sa buhay ng bawat mag-asawa, dumarating talaga ang oras na magkakaroon ng tensyon at problema na parang sisira sa inyong dalawa. Pero dapat kayong mag-asawa lang ang magdidesisyon kung magpapatuloy pa kayo o kung maghihiwalay na kayong dalawa. Pasok kayo, senyora. Tuloy po kayo. Salamat, Senyor Javier. Pwede ko bang makausap si Lucy sandali? Siyempre naman. Iiwan ko muna kayo. Salamat. Papakiusapan niyo ba kung patawarin siya? Hindi, Lucy. Hindi ako pumunta bilang biyenan mo. Nandito ako bilang isang babae, bilang kaibigan. Isa lang naman ang mapapayo ko sa'yo, anak. Kung alam mong mahal mo pa rin si Anibal, ipaglaban mo siya. Nagtiwala ako kay Anibal. Binigay ko sa kanya pati ang puso ko pero niloko niya ako. Alam ko naman. Pero kung susubukan mong ilaban, kaya talunin ng pagmamahal yung problema. Bigyan mong sarili mo ng pagkakataon. Wag na wag mong hayaang sirain ang pride mo, ang pagmamahalan yung dalawa ni Anibal. At kailan ang kasal nyo? Sa susunod na buwan. Nakakaistorbo ba ako? Nako, hindi naman. Pasok ka, Alex. Kumusta ka? Ayos naman. Ano nangyari? Nagkatampuhan ba kayong dalawa? Siya ang tanungin mo. Total siya naman yung galit sa akin. Bakit? Pasensya ka na, Luz Maria, pero di ka matutuwa pag nalaman mo. Siyempre kung gusto niyang sabihin sa'yo, siya ang bahala. Dahil mukhang busy ka, babalik na lang ako. Mag-ingat ka. Nagtatrabaho ka kay Senyora Valeria, hindi ba? Opo, senyora. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ikaw yung pinakaabala para siguraduhing maayos ang lahat. Kasi po, stricto at mahigpit po yung amo ko.
Ang pagkakatanda ko, may matagal na silang empleyado na pinagkakatiwalaan niya. Natatandaan mo pa ba kung sino ang babaeng yon? Si Berta? Oo, siya nga ata. Tingin ko yun ang pangalan niya. Wala na siya rito eh. Ako nga pala si Veronica. Nagtatrabaho ako kila Senyor Fernando Jose at Senyora Fedra. Ako po si Abril. Sobrang natutuwa ako sa'yo, Abril. Sana maging magkaibigan tayong dalawa. Oo naman po. Natutuwa rin po ako sa inyo. Hindi ko alam kung bakit nagugulat kang kasama si Agustin. Nakalimutan mo na bang wala naman akong boyfriend? Magagawa ko yung gusto ko. Mali ka dyan, Rosalinda. Bilang respeto mo sa anak natin, dapat kumilos ka na maayos. Pero hindi. Mas pinipili mong magkaroon ng madaling buhay na hindi iniisip si Alam Erica. kong wala naman akong dapat ikahiya. At kaya kong harapin ng kahit na sino. Darating yung oras na malalaman ng anak ko yung buong katotohanan. Pati na rin ikaw mismo ang naghiwalay sa aming dalawa na ayaw mong makita ko siya. Sasabihin kong para yun sa ikakabuti niya. Tingnan natin ang magiging reaksyon niya. Ni minsan ba kahit papano sumagi yan sa isip mo? Subukan mong isipin na paano kung ikaw yung nasa kalagayan ko ngayon. Na si Valeria mismo ang nagpalaya sa sarili mong ina. Mapapatawad mo ba siya, Fernando Jose? Sa tingin mo ba kaya mo siyang patawarin sa lahat ng panlulokong ginawa niya sa'yo sa loob ng napakaraming taon? O sige, ano kayang gagawin mo kung sa sandaling to, ipakilala ko sa'yo ang tunay mong ina?